Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Isang miyembro ng LGBTQIA+ natagpuang patay sa irigasyon. Isang lalaki natagpuang patay sa Mangaldan, Pangasinan. Taas singil sa kuryente, ipatutupad ng ilang electric utilities sa Pangasinan. At ang alagang aso na nagpapresko sa loob ng refrigerator. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Anyos na lalaki natagpo ang patay sa tabi ng isang establisimento sa Mangaldan, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Isang lalaki ang natagpo ang patay malapit sa isang establishmento sa Mangaldan, Pangasinan umaga kahapon. Kinilala ng pulisyang lalaki na isang 46 anyos at residente ng barangay Gigilunin. Inakala raw ng saksi na natutulog lang ang biktima. Pero nung lapitan at sinubukang gisingin, wala na palang buhay. Kaya agad siya nag-report sa otoridad. May witness po na nakapagturo o napagsabi na that time po ng morning, ginigising niya po itong tao na to. Kasama niya rin po sa mga nag-roaming around. Ganun. Pero ito po ay lifeless body na. At according sa earlier, before the day na incident, nakita pa niya itong tao na ito nagiinom. Walang foul play sa pagkamatay ng biktima. Ayon sa pulisya, hindi siya nakitaan ng anumang sugat sa katawan. Lumalabas sa sobrang kalasingan ng dahilan ng pagkamatay ng biktima. Ugali na raw ng biktima ang uminom ng alak sa kabila ng kanyang mga iniindang karamdaman. Bago siya natagpuan na wala ng buhay, may mga nakakita pa raw sa kanyang umiinom ng alak. According sa doktor na nag-examine po, wala po nakita na foul play. Purely po talaga namatay po sa sakit. Kumbinsido ang mga naiwang kaanak at mga taong kumupkup sa biktima na walang foul play sa insidente. Pati di doktor ng RH nandito kahapon. Wala pa. Saka tinanong ko rin kung may foul play para... Siyempre, pag may foul play, siyempre hanapin natin yung hustisya doon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 21 anyos na miyembro ng LGBTQIA+ natagpo ang patay sa irigasyon sa Nueva Ecija. Nakatutok, CJ Torida. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang miyembro ng LGBTQIA+ nang matagpuan sa irrigation canal sa Sitio Burnao, Barangay del Pilar, Zaragoza, Nueva Ecija. Sa ulat ng pulisya, isang 21 anyos ang biktima na tubong Barangay Camajuan, San Antonio, Nueva Ecija. Base po sa examination ng SOCO, lumalabas po na sinakal po niya yung victim. Natagpuan pong lumulutang doon sa may irrigation canal. Yung pong katawan ng victim ay meron pong malaking bato para po siguro lumubog yung biktima. Sa isinagawang backtracking ng CCTV footages, nakita ang biktima na nakaangkas sa motorsiklo na minamaneho ng isang lalaki. Sa investigasyon, napag-alaman na ang lalaki ay dating kinakasama ng biktima, kaya inaresto siya ng pulisya. During investigation naman po, sila po ay 1 linggo ng hiwalay. At ito pong lalaki, ito pong ating suspect ay gusto makipagbalikan. Kaya isinet po niya yung pagkikita kasama yung mga kaibigan sa isang lugar dito sa Barangay San Rafael para sila mag-iinuman. Kaya sinundo po niya yung biktima. Kaya lang hindi po niya dinala doon sa usapang lugar. Sinisikap ng GMA Regional TV na magkuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Pero base sa pakikipag-usap ng PNP, hustisya raw ang hiling ng pamilya ng nasawi. Kaya hindi rin po makapaniwala yung magulang ng victim na pwede niyang gawin doon sa victim yung parumal-dumal na pangyayari. Sinampahan ng kaukulang reklamo ang suspect. Wala pa siyang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Isang bangkay naman ang nakita sa bangin sa Barangay Camp 4, Tuba, Benguet, madaling araw kahapon. Kinilala ang biktima na isang 29 anyos na lalaki, residente ng parehong lugar.
Sa paunang investigasyon ng pulisya, isang construction worker ang nakapansin sa motorsiklong nahulog sa 6 na metrong lalim na bangin sa gilid ng kalsada. Sunod na nakita ang lalaki na nakahandusay malapit sa motorsiklo. Pinanimula ang nahulog sa bangin ang biktima habang binabagtas ang kalsada roon. Nakitaan siya ng matinding sugat sa ulo na pinaniniwala ang tumama sa malaking bato. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala, mahigit piso kada kilowatt-hour na taas singil sa kuryente sa June billing ipatutupad ng ilang electric utilities sa Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan. Live ni Sandy Salvacio. Sandy? Please, tipid-tipid muna ngayon ang mga electric consumers dahil sa ipatutupad na taas singil sa kuryente ngayong buwan. Nagtungo sa Dagupan Electric Corporation si Nanay Erlinda mula Barangay Karaal upang magbayad ng kanilang bill sa kuryente. Triple raw ang ginawa nilang pagtitipid dahil sa pagtaas ng singil sa May billing. At kailangan daw nilang ituloy ang pagtitipid dahil sisirit pa raw ang singil ngayong Hunyo. Alisin na lang yung mga nakasaksak na hindi masyadong ginagamit para makatipid ng konti. Kasi pag minsan yung mga anak ko kasi pinapabayaan na lang na nakaswitch yung ventilador. Ayon sa DECORP, umakyat sa 11.71 pesos kada kilowatt-hour ang kanilang average selling rate ngayong Hunyo mula sa 10.68 pesos kada kilowatt-hour noong Mayo. Tumaas din daw kasi ang singil sa kanila sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Isa sa mga dahilan ang naranasang rotational brownout noong Mayo. Ang mga gumaganang planta para magkaroon tayo ng power kahit papano ay yung mga mahal na planta. That's the reason why yung presyo sa merkado ay tumaas. Ibig sabihin, kung ang isang pamilya ay kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour, madadagdagan ng 205 pesos ang kanilang electric bill ngayong buwan. Samantala, umakyat naman sa 12.49 pesos ang residential rate sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Aabot sa 1.1 pesos ang itinaasa kada kilowatt-hour. Dahil din po sa pagnipis ng supply ng kuryente, sumipa yung presyo sa spot market. Doon natin kinuha yung malaking pagtaas ng demand ng ating mga consumers. Ibig sabihin, kung ang isang bahay ay gumagamit ng 200 kilowatt-hour ngayong Hunyo, madadagdagan ng 236 pesos ang kanilang electric bill. Chris, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Energy Regulatory Commission kung nagkaroon nga ba ng lapses sa naranasan na rotational brownout nitong buwan ng Mayo. Samantala, ayon naman sa DECORP at Senpelco ay sapat at stable pa rin ang supply ng kuryente bagamat nagkaroon ng pagtaas ng demand sa kuryente. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Arestado ang 27 anyos na lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan noong linggo. Nakuha sa suspect na residente ng San Carlos City ang 11 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 75,000 pesos. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at wala siyang pahayag. Kung ayaw nilang huminto sa kanilang mga illegal na gawin po, ang Calasiao Police Station po hindi po magsasawa po na manghuli po sa Naiipong tubig sa ilalim ng overpass sa Barangay Tapuac, Dagupan City, perwisyo sa mga residente, estudyante at motorista. May ulat si Sandy Salvacio. Tuwing high tide o nararanasan ang sunod-sunod na pag-ulan, mabilis umanong maipon ang tubig sa bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Tapuac, Dagupan City. Kaya ang ilang dumadaan, natatalsikan ng tubig dahil sa mga mabibilis na sasakyan. Mabilis po yung mga sasakyan, natatalsikan po yung mga tao.
Dagdag pa ng mga dumadaan, hindi raw ganun kadali ang pagdaan sa overpass, lalo kung hindi naman kailangang tumawid sa kabilang kalsada. Problema rin ito ng mga motorista. Minsan po yung mga balasubas pong mga sasakyan, dire-diretso po sila dyan nababasa. Okay, ano nangyari sa pasahero ko, sir? Ayun, nababasang-basa po sila. Batid daw ng barangay ang problema. Tuwing tag-ulan talaga, minsan halos umaabot sa lampas hita po. Doon. Totally po, hindi po makadaan po yung mga sasakyan po kahit na matataas na sasakyan na po. Bago ang pasukan, naglagay ng temporary bridge ang lokal na pamahalaan para daanan ng mga estudyante at residente. Ayon sa City Engineering Office, matagal na nilang inilapit sa DPWH Region 1 ang pagpapatuloy ng road elevation mula overpass hanggang sa lagpas ng City Astrodome. May sinusundan kasi na tayong vertical height clearance. So kailangan muna nating itaas yung overpass and then saka natin i-elevate yung kalsada. Simula sa Hulyo ay aayusin naman ng DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office ang drainage system ng kalsada. Yun ang part po ng 1 million nila. At yung sa left side at right side para hindi maging stagnant yung water. Kasi ito is part of ng maintenance nila. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Usap-usapan ngayon ang pananagutan ng mga minor de edad na sangkot sa krimen dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, hindi man pwedeng kasuhan ang batang edad 15 pababa na sangkot sa krimen, dapat silang sumailalim sa intervention program. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 10630 na nag-aamyenda sa naunang batas, tutukuyin ng social worker na may hawak sa kaso kung may discernment o kakayahang makaintindi ang minor de edad na mali ang kanyang ginawa. Kung wala, sasailalim sa intervention program ang batang edad 15 hanggang 17. Kung merong discernment o nakakaintindi, pwede siyang isailalim sa diversion program o kaya iharap sa korte. Pagbabayarin din ng danyos ang mga magulang ng minor de edad maliban kung mapatunayang naging sapat ang kanilang pagbabantay sa kanilang anak. Samantala, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas si Pangulong Bongbong Marcos na amyendahan ng batas na nagtatakda ng minimum age ng criminal responsibility. Suportado rin ng Philippine National Police ang panukalang magbaba sa ganitong edad ng kriminal na pananagutan. Tutol naman ang Save the Children Philippines na ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Implementasyon lamang daw ang problema at hindi ang batas. Ito rin ang pananaw ng Department of Social Welfare and Development ayon kay Secretary Rex Gatchalian. Mangaldan Police nagsagawa ng inspeksyon sa mga tindahan sa labas ng mga paaralan. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Naalarmang pamunuan ng Mangaldan Central School nang makitang isang mag-aaral na may dalang hiringgilya at akma nito itutusok sa braso ng kaklase. Agad pinigilan ng guro ang bata at inalam kung paano siya nagkaroon nito. Lumalabas na bago pumasok sa eskwelahan ng bata ay binili niya ang hiringgilya na may kasamang squishy o stress relief toy sa isang tindahan sa labas ng paaralan. Naalarma yung teacher, ni-report kaagad sa barangay. Kaya pumunta ang RHU. Siyempre, syringe na yun, ma'am. Hindi natin alam kung recycled yun or safe ba yun. Para sa akin po is malaki pong problema yun para sa mga anak po kasi delikado po yun eh. Nakipag-ugnay ng eskwelahan sa barangay, PNP at LGU upang aksyonan ang nakababahalang mga ibinibentang laruan na hindi ligtas sa mga bata. Bagamat laruan daw ang squishy, pero totoong hiringgilya naman ang kasama nito. Gusto daw po kasi ng mga bata, pero sabi namin, hindi naman lahat ng gusto. Siyempre, kung alam naman natin na unsafe yun, wag natin ibenta. Sa sinagawang operasyon ng otoridad, kinumpiska ang mga ibinibentang hindi ligtas na laruan, kabilang narito ang mga toy gun. Sinabihan ng mga negosyante na iwasang magbenta ng ganitong klase ng mga laruan. Yes, isa po sa pinagbabawal po kasi yung number po, hindi, yung mga injectables po kasi, sirens po talaga siya at hindi po natin ma-ensure na talaga kumbaga yung sirens na ay safe talaga. Ganun. Paliwanag ng ilang negosyante, hindi raw nila alam na ipinagbabawal ang ganitong uri ng mga laruan. Nakahanda raw silang tumalima sa otoridad. Hindi na po kumukuha ng ganun.
Tiniyak ng PNP na patuloy ang kanilang monitoring sa mga tindahan sa labas ng eskwelahan para matiyak ang kaligtasan ng mga batang mag-aaral. Jasmine Gabriel Gulban, One North Central Luzon. Samantala, ilang mangingisda sa Lawag City pumalaot sa kabila ng masamang panahon. Sundan sa report ni Joel Fernandez. Ramdam sa iba't ibang panig ng bansa ang epekto ng habagat at ng bagyong Francisco. Madaling araw kahapon, pumalaot pa ang ilang mangingisda sa Lawag City, Ilocos Norte dahil maayos pa raw ang panahon. Laking pasasalamat nila na may mga nahuli pa silang isda. Dali-dali ring umuwi ang mga mangingisda bandang tanghali dahil sa unti-unting pagsama ng panahon doon. Inilagay na rin sa mataas na lugar ang kanilang bangka para hindi maanod. Higit na ramdam ang bagyo sa Cagayan. Malalakas ang hampas ng alon habang makulimlim ang panahon doon kahapon pa. Pinagbabawalan na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat na pumalaot o maglayag dahil sa napakasungit na kondisyon sa mga dagat na nasasakupan ng probinsya. May ganito ring utos sa Batanes, kaya ang mga mangingisda sa Basco nagtulong-tulong na sa pagtabi ng kanya-kanyang bangka para maiwasang masira ng malakas na bugso ng hangin at hampas ng alon. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Unti-unti nang lumalayo sa bansa ang bagyong Francisco habang patuloy ring minomonitor ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa bagyong Francisco, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, pati na sa Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, posibleng bukas ng gabi ay makalabas na ito ng PAR at maaaring sunod na tumbukin ang Japan. Bukas din ng gabi posibleng pumasok sa PAR ang tropical storm Higos na tatawagin sa local name na Gardo. Biyernes ay maaaring lumabas na rin ito kaagad ng PAR. Ayon sa Pag-asa, mananatili itong malayo sa kalupaan at mababa ang tsansa na direktang makaapekto sa ating bansa. Patuloy ding pinapalakas ng bagyong Francisco ang habagat. Sa datos naman ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan sa Batanes at Babuyan Islands, Ilocos Region, Zambales at Tarlac. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga Kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa inyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos na papremyo ang ipamimigay. Bumili lang ng participating brands na makikita sa inyong screen. Kalakip ng inyong contact details, ihulog ang inyong entries sa drop boxes sa participating branches nationwide. 2 maswerteng winners ang mag-uuwi ng grand prize na tig 2 million pesos tax-free. Marami rin ang may chance sa manalo ng cash prizes araw-araw at linggo-linggo. Hanggang August 7, pwedeng magpadala ng entries, kaya sali na. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Naatrasan ng kotseng yan ang isang tindahan ng car parts sa La Trinidad, Benguet. Agad umalis ang driver na tila walang nangyari. Sa investigasyon ng pulisya, nakainom noon ng lalaki na tumakas daw matapos masangkot sa isang away. Aksidente raw niyang nailagay sa reverse ang kambyo na dahilan ng insidente. Nasa kustodiya na ngayon ng otoridad ang nahuli cam na driver. Sinusubukan pa siyang makunan ng pahayag. Tinatayang nasa 300,000 piso ang halaga ng pinsala sa nabanggang tindahan. Patay ang 35 anyos na babae matapos mabangga ng truck ang sinasakyang motorsiklo sa kalsadang bahagi ng Barangay Anonas, Urdaneta City, Pangasinan. Sugatan ng kanyang asawa na nagmamaneho ng motorsiklo. Sa investigasyon ng pulisya, palikusan na sa kaliwa ang motorsiklo nang biglang mabangga ng sumusunod na truck. Dinala pa sa ospital ang mag-asawa pero binawian ng buhay ang babae habang ginagamot.
Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima pati na ang truck driver. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. 28 bagong CCTV camera ikinabit sa iba't ibang sitio sa Barangay Tapwak, Dagupan City. Ang detalye sa report. Pinaigting pa ng Tapwak Barangay Council ang kanilang pangangalaga sa kaligtasan at seguridad ng mga residente. Nagkabit na ng bagong CCTV camera sa iba't ibang bahagi ng barangay. Nagkakahalaga ng humigit kumulang 1 milyong piso ang biniling 28 CCTV camera at monitoring system na mula sa sariling pondo ng barangay. Nagsimula ang pagkakabit ng mga CCTV camera noong nakaraang linggo. Inaasahang makatutulong ang mga ito sa mas epektibong pagbabantay at pagtugon sa mga insidente. Kasi para mahuli po namin yung mga nagnanakaw dito. Ang dami nating mga kwan dito na nananakaw. Kaya yun ang project natin. Kinakailangan na rin daw palitan ang mga luma at hindi na gumaganang CCTV camera sa barangay. Para pag sakaling may disgrasya. ano mangyayari? Makikita kung sinong may mali sakaling ganon. Magsisilbing panakot naman daw sa mga kawatan ang mga bagong CCTV camera. Maiwasan natin yung maring mangyaring maraming magnanakaw dito kasi. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. LSS is real sa newest single na Kapuso Soul balladeer, Garrett Bolden, na Mamang Sastre. Ang collab song na yan ni Garrett at rapper na si Pio Balbuena, ang official theme song ng Jimmy Prime action drama series na The Master Cutter. Siguradong mapapa-move and groove ang listeners sa upbeat at infectious rhythm ng kanta. Perfect match sa maaksyong mga eksena ng serye. Ang lyrics isinulat mismo ni Direk Dominic Zapata. Literal na tailor-made sa journey ng bidang si Atoy Padua, played by Dingdong Dantes. Samantala, walang sikreto ang mananatiling nakatago lalo na nandyan na ang sastreng Master Tracker. Magtatagpo na rin sa wakas si Atoy, played by Dingdong Dantes, at Audrey, played by Max Collins. Abangan ang tumitinding eksena sa The Master Cutter, 8 p.m. sa GMA Prime. So itong Master Cutter. 7 fur babies, mahimbing ang tulog sa biyahe pauwi mula sa outing ng pamilya. Yan at iba pang balita sa viral na ito, hatid ni CJ Turida. No pets should be left behind kahit sa outing. Kaya ang 3 aso at 4 na pusa ng pamilya ni Mary kasama sa kanilang swimming. At sa biyahe pauwi, ayun, bagsak at mahimbing ang tulog ng mga alaga. Ang Shih Tzu namang si Jairo, chilling habang nagpapahinga sa ref. Ayon sa fur mom nitong si Maricel, sila mismo ang nagpasok sa alaga sa ref para magpalamig dahil sobrang init daw ng panahon. Pero kapag pinapababa, tila nagagalit pa si Jairo. Umabot ng 20 minutong bukas ang ref bago kusang bumaba ang aso. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag may nangungumusta sa atin. Ay, kamusta ka? Gaya na lang ng isang maglolo sa Cebu. Tila napawi ang pagod ni Lolo Virgilio Peñas mula sa pagtatrabaho sa bukid nang marinig ang boses ng apong si Luis Cooper Menchi Nunez sa CCTV. Kwento ni Menchi na taga Cebu City, tanging ang kanyang lolo at lola ang magkasama sa kanilang bahay sa Danau. Kaya nagpakabit sila ng CCTV doon para ma-monitor sila. Nang silipin niya ang CCTV noong May 7, agad niyang kinumusta ang kanyang lolo na tulala at tila malalim ang iniisip. Abot tenga naman ang ngiti ni Lolo Virgilio habang kausap ang apo. Ayon kay Menchi, balak ulit nilang bisitahin ang kanyang lolo at lola sa July 10 para i-celebrate ang 76th birthday ni Lolo Virgilio. Libu-libong netizens ang naantig sa heartwarming moment ng maglolo. CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.